So, good morning everyone. So, another day, another aral na naman tayo tungkol kay GERD and anxiety, no? So, ang i-share ko ngayon sa inyo guys, yung tungkol about sa, hindi na to part ng CBT therapy, no? Nakita ko lang talaga na malaking tulong din to na makaibsan ng nararamdaman natin. Paano ko nasabi na medyo malaking bagay na maibsan yung mga nararamdaman natin? Madaming mga may anxiety and panic attack disorder na nagkakaroon ng mga kritisismo. Nangyayari yung kritisismo sa pamilya, kaibigan, mga kakilala na ang akala nila minsan arte lang. Hindi nila talaga maintindihan kung ano yung mga nararamdaman natin. So, ayun yung minsan na talagang may impact kung bakit mas bumibigat yung nararamdaman natin or nagpapahirap sa loob natin kung saan hindi natin ma-express yung feelings natin. Hindi natin alam kung kanino tayo pwedeng magsabi at magkwento. Yung alam mo yon, yung tipong parang yung sapat na may makinig sa'yo at na masabihan ka sa lahat ng hirap ng battle mo tungkol sa anxiety, no? So, kaya ito, share ko to sa inyo. Ito, personally, meron talaga ako nito. Malaking naitulong nito sa akin during my journey sa anxiety disorder. Bukod sa journaling, ang thought recording natin, ito yung ituturo ko ngayon. Siguro pamilyar na kayo dito. Yung tinatawag na Dear Diary. So, naalala ko dati, elementary pa lang yan. Ewan ko kung sino ba sa inyo yung mga batang 80s, 90s dyan. Siguro kung may mga 80s, 90s sa inyo dito, makaka-relate kayo. Hindi ko alam kung bakit hindi na ito tinuturo sa school ngayon eh. Kaya siguro yung mga 80s, 90s na mga kabataan, napaka-strong natin. Bukod sa walang mga gadget, hindi lang yon. Kasi malaki yung naitulong ng Dear Diary na yan sa mga kagaya natin na nakaranas ng ganyang experience. Naalala ko dati lahat ng pati crush ko na isusulat ko dyan kung ano yung feelings ko. Pagka malungkot ako, nakaranas din ako dyan. At gusto kong ibalik ninyo yan, yung mga ganong klase ng experience na pag-Dear Diary. Sa akin for example, aking ginawa ko, Dear Self. Dear Self. O kaya sa inyo, bahala na kayo. Dear Anxiety. Or akin Dear Self eh. So, nakatulong talaga siya ng maigi sa akin kasi personally, nailalabas ko yung bigat. Pag walang mga taong handang makinig sa akin, dito ko nabibigyan ng outlet yung sarili ko na mai-comfort ko rin yung sarili ko. Guys, maniwala kayo, may malaking impact yan na idinudulot sa mental health natin kapag nailalabas natin, na-express natin yung nararamdaman natin kahit sa pamamagitan ng pagsusulat. Huwag kayong mahiya at isulat nyo lahat ng nararamdaman nyo, iiyak ninyo, ilabas ninyo lahat, ihagulgol ninyo, lahat sabihin nyo doon kasi kaya nga Dear Diary. Pero gawin nyo yan i-private ninyo kasi syempre alam naman ninyo na ang mga kritisismo ay nasa paligid, baka isipin baliw tayo. So sa mga naka-experience na mga kabataan na gumawa ng Dear Diary, sigurado makaka-relate kayo at alam nyong malaking tulong talaga yan. So wag kayong mahiyang gawin ulit yun. Ako bukod sa journal ko at thought recording ko, meron akong Dear Diary talaga. Kaso yun nga lang, hindi na katulad ng notebook na katulad ng literal na ginagawa noon. Ako talaga, syempre moderno na tayo ngayon. Madaming mga apps na pwedeng ma-download. Ako nag-download lang ako ng My Diary. Ang kinaganda doon sa My Diary na nasa modern civilization na tayo ngayon or technology, may password na siya. Kahit paano, mapaprivate mo talaga na hindi pwedeng mabasa ng iba, kundi ikaw lang. Tapos anytime, in a moment, hindi mo na kailangan bitbitin, dala-dala mo lang. Gusto mong may makausap,
ma-express yung sarili mo, mailabas yung bigat na nararamdaman mo, sulat mo lang. Kaya yun yung isi-share ko ngayon guys. Maniwala kayo. Kung gusto nyong gumaling, lahat ng paraan gawin natin. Dahil hindi talaga ganun kadali ang laban natin or battle natin kay anxiety. So, ayan yung mga tinuturo ko na kung saan unti-unti talagang bumalik tayo sa recovery time. Maibalik natin ulit yung sarili natin na hindi lang matakasan si anxiety, kundi emotionally buo ulit tayo. Yan. Sa pamamagitan ng mga Dear Diary, tutulungan niya tayong maibsan yung mga bigat, yung mga nararamdaman natin na hindi natin ma-express or masabi sa iba. So, yun lang muna guys. Sana magawa ninyo yan. Para sa inyo din yan. Malaking tulong yan sa inyo. Naniniwala ako na pagka nasimulan nyo yan at may tuloy-tuloy nyo, may impact yan doon sa journey na gagawin natin for anxiety recovery. So, yun lang muna guys. Bye-bye. Gandang araw.